Ang karugtong ng nakaraan, sa 10 taon na ang nakaraan. Sa isang tila abandonadong gusali, sinabi ng isang lalaki, nang magtanong ito kung bakit sila dinala sa halos wasak na lugar. Sumagot ang isang lalaki at sinabi na iniutos ng ILEC na ipamahagi ang mga karapatan sa negosyo at sa Korean organisasyon. Sumagot naman ng isa pa at sinabi na nangangahulugan ito na walang lugar para sa mga panlabas na puwersa na tulad namin na tumuntong, at ang samahan ng mga taga-Korea, ay kukuha sa mga karapatan sa negosyo sa timog kanluran ng lugar. Hindi ba ang ibig sabihin nun ay sinasabi nila na umalis na tayo? Sabi ng isang lalaki na may hawak na palakol na inilagay sa kanyang balikat. Korean-Chinese Organisasyon Boss, Wee Chang-cho, puwersa sa Timog Kanluran rehiyon na kinatawan ng Korean-Chinese conflict. Napalatak naman ang lalaki, na naikuyam ang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay ay putol at sinabi nito na gagawin nating ang lahat ng gawain para sa ibang tao para makuha ang gantimpala. Siya ay miyembro ng Asosasyon ng Residenteng ng Chinese na si Ko Chang-jun, kinatawan ng magkasalungat na kapangyarihan sa Timog Kanluran rehiyon. Dinampot ng isang lalaki ang tila isang nameplate na nasa ibabaw ng office table. At sinabi, kaya kita pinatawag dito, dahil alam kong may paraan pa. Agad na sumagot si Ko Chang-jun, at sinabing, isang paraan? Ano ba ang iniisip mo? Agad naman binaksak ng lalaki ang tila isang nameplate sa ibabaw ng office table na naglikha ito ng ingay. At sinabi nito, gumagawa kami ng sariling organisasyon sa Korea, na makikinig at susunod. Siya ang pinuno ng Black Dragon Triad, Wang Hao, Black Dragon Triad Southwestern Region Branch Manager. At sinabi nito ang store ng Chienhung ay isa sa mga negosyo sa Timog Kanluran lugar ng ILEC noong nakaraan. Gayunpaman bumaksak si ILEC at nabangkarote si Chienhung. At kahit ang boss ay hindi mahanap kung nasaan ito, kaya kinuha namin ang Chienhung Trading Company. At sinubukan nating pamahalaan ang Korean business na ito ng sama-sama. Ngumisi ang dalawang lalaki, at muling sinabi ni Ko Chang-jun, tapos, anong gagawin natin kay boss? Hindi ba magiging iba kung isa sa atin ang gumawa nito? Hinayla ni Wang Hao, ang swivel chair, bago muling nagsalita. Nahanap ko na ang anak ni Chienhung, mga inapo sa madaling salita. Siya ay isang 19 na taong na babae, at siya ang magiging boss natin. Maririnig mula sa labas ang mga hakbang na umaakyat sa hagdanan. Agad na tumutol ang lalaki, impossible ang sinasabi mo, siya ay napakabata pa. Agad may nagbukas ng pinto mula sa labas, narito na sila. Mula sa bumukas na pinto, pumasok doon ang isang magandang babae. Bahagyang ngumiti ang babae, hello, ang mukha ng ating Chienhung. Ako si President Cha Yua, sabi ng babae habang nasa likod nito si Zielan alias Untouchable, at habang hawak ni Cha Yua, ang doorknob ng pinto. Tumayo sa upuan si Wang Hao, at ibinigay ito kay Cha Yua. At sinabi sa lahat, mabuti papalitang nating ng pangalan ano kaya kung tungkol sa Chienhung Trade upang maging global. Agad sinabi ni Ko Chang-jun, ngunit ito ba ay magiging important section ng batang babae? Agad sinabi ni Wang Hao, huwag kang mag-alala para dyan, ako ang bahala sa kanya. Ang Chienhung Trade ay hindi babagsak, bahagyang idiniin nito ang hawak sa upuan. Bahagyang tumungo naman ang teenager na si Cha Yua, at tila ba walang itong lakas ng loob at nahihiya, at ang kasalukuyan, inilahad ng ating bida ang kanyang duguan kamay kay Cha Yua. Tumayo si Cha Yua upang abutin ang kamay ng ating bida. Subalit nang aabutin na ito ay agad tumunog ang telepono nito ni Cha Yua, na agad naman sinagot ni Cha Yua, na iwan sa ere ang kamay ng ating bida na bahagya niya ipinagtaka. Sinabi ni Cha Yua, sa kausap sa telepono, may kaya naman akong gawin kahit ganito lang ako. Lumabas ito mula sa opisina, ngunit nagulat ito nang mapatingin ang mga lalaking nakahandusay at walang malay sa hallway. Sinabi ni Cha Yua, ito ay hindi ka panipaniwala, ang lahat ba na ito ay sabay tingin sa ating bida at kay Xian at kay Steel Weasel. Ginawa ninyong tatlo, nakangiti sinabi ni Steel Weasel kay Xian, na susubuan niya ito ng kapirasong tinapay na tsokolate. Sinabi naman ni Xian kay Steel Weasel, bakit maliit lang ang isusubo mo sa akin? Sinabi ng ating bida kay Cha Yua, nasaan si Shuran, at bakit ang lugar na ito ay nasa ganitong kalagayan?
Hindi agad nakasagot si Chayua, agad niya naisip ang tawagan muli si Zielon. Nang inilabas niya ang telepono para tawagan ito, biglang nagmura ang isang lalaking sugatan, na nakasandal ng paupo sa dingding. Tinignan niya ito habang patuloy nagsalita ang lalaki. Hindi ako pinalad, ikaw at si Baekjong, na yon, dapat ay pinatay ko na kayong lahat ngayon. Mamamatay yata ng inosenteng ang Baekjong, na wala ang may-ari nito. Nagtataka na tanong ni Chayua, ano? Anong ibig mong sabihin? Samantala, nakaupo sa loob ng kotse si Zielon, nakahalukip-kip ito at nakakunot ang noo. Napanay ang mura nito, hoy, tawag nito sa lalaking nasa unahan, agad sumagot ang lalaki at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Zielon kung gaano katagal bago makarating sa Taesan. At bakit, kailangan nating sumakay ng ganito. Ang sikip, inis at gigil na sinabi ni Zielon, na napapagitnaan ng dalawang lalaki, na nasa magkabilang upuan na tila hirap itong kumilos dahil sa laki ng sakop ng pwesto ni Zielon. Nainis na nagtaray si Zielon, at sinabi, hindi ito makakatulong, bumaba na kayong dalawa, at sumakay na lang kayo sa ibang sasakyan. Ngunit sinabi ng isang lalaki, pasensya na Aid. Puno na rin ang sasakyan sa likod natin, nagpanteng ang tenga ni Zielon, agad siniko ang nasa kanan lalaki, at sabay nilukot naman niya ng kamay ang nasa kaliwang lalaki, at sinabi kung ganon, tumakbo ka na lang, kaya mo naman yan, sumagot ang lalaki na kahit lukot ang mukha nito, malapit na tayo, pakihintay na lang sandali pa. Ngumisi ang driver ng sasakyan at sinabi, masyado ka yatang sensitive ngayon. May nangyari ba kay boss? Inis na bumuka ka si Zielon, at sinabi sa driver, tumahimik ka. Walang nangyari, sinabi ng driver sa kanyang isipan, so may nangyari nga. At muling sinabi ng driver kay Zielon, nasabi ko na sayo, na kung gagawin mo ito, tayo ang mapaparusahan. Nagalit ka na lang bigla nang hindi nag-iisip di ba? Ang lintik na boss, nating nakakadismaya siya na para baliwala niya sinabi. Sinabi naman ng driver, muli, dahil ba may binabalak si boss? Sinabi naman ni Zielon na ito ay walang katiyakan, matapos ay umayos ito ng upo, at sinabi sa driver, ang kanyang nasasakupan, nabubuhay man o kaya naman ay mamamatay na sumusunod sa mga utos. Kaya dapat lang na magbigay ng utos buhay man o patay. Ang kailangan nating maging isang organisasyon na sumusunod sa kanyang mga desisyon. Kaya alinman sa dalawa, ang pigilan ako o patayin, mag-utos ka. Sinabi ng driver, mag-utos, para mamatay o pumatay, sa tingin mo ba iisipin ng lahat yan? Gustuhin man nilang mamatay o hindi, may mga taong takot mamatay, Aid. Dahil hindi lahat ay malakas tulad mo, Aid. Sinulya pa ni Zielon, ang dalawang lalaki na nasa kanyang tabi na tila ito ay nangingilag sa kanya habang nakatalikod. Sinabi ni Zielon, tao lang naman tayo kailangan nating mabuhay. At kung gusto nating mabuhay, matapos ay bahagyang yumuko ito at ipinatong ang dalawang siko sa hita, at sinabi takot mamatay, totoo yun, at hindi ko naisip yun. Napakatanga ko na hindi ko alam ang mga bagay na ganyan, maliban kung ito ay sasabihin sa akin, matapos ay tumingin ito sa driver. Pero, nga pala, kailan ba tayo pupunta ng Taesan, kahit na ang isang taong bobo na gaya ko ay masasabi na tayo ay umiikot, agad nagsalita ang lalaki na nasa unahan niya nakapwesto, sa tabi ng driver, sinabi nito, ha, bigla kong naisip, na walang kwenta ang sinasabi mo. Agad kumilos si Zielon, hindi nito nagustuhan ang sinabi ng lalaki, subalit bago pa naikilos ang kanyang kamay ay agad hinawakan ng dalawang lalaki na nasa kanyang kanang at kaliwang mga kamay mabilis na hinawakan ito, para hindi makakilos, at mabilis inupakan si Zielon ng lalaki, matapos ay tila hindi man lang ito nasaktan, inikot-ikot ng lalaki ang kanyang kamay na ipinangsuktok niya kay Zielon. At sinabi, wow, ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa akin, ang tigas ng mukha mo, naisip ko rin gawin yan balang araw. Bahagyang napahiga si Zielon, habang hawak ang dalawang kamay ng magkabilang lalaki. Sinabi niya sa lalaki, hoy, mas mabuting, kumapit ka ng mahigpit, kasi kung bibitawan niyo ako, mamamatay kayong lahat. Sabay angat ng kanyang ulo, bahagyang ngumiti ang driver at sinabi nito kay Zielon, Aid, wala na tayong magagawa, sinusubukan lang naming ang mabuhay. Bigla sinipa ni Zielon ang driver, kasabay ng kanyang pagmura.
Agad na bigla ang mga lalaki, at tumabingi ang mukha ng driver at napasubsob ito na tila nawalang ng malay, hanggang sa umekis-ekis ang sasakyan nito. Napasigaw naman ang kalbong lalaki at sinabi nito na hawakan ang manibela, subalit mabilis na inipit ni Zielon ang magkabilang kamay ng lalaki. Mabilis sumigaw ang isa at sinabing bitawan ito, ngunit lalong inipit ni Zielon ito at mailes na nagkauntog ng ulo ang dalawang lalaki. Nandiri pa ito ng binitiwan ni Zielon dahil sa mamantika na lumabas sa pawis nito, matapos ay ngumiti at sinabing ito ay magiging perpektong unan. Mabilis na dumiretso ang andar ng sasakyan matapos ay lumiko-liko at gumwang hanggang sa tumagilid ito. At doon huminto, agad sinipa ni Zielon ang pintuan ng sasakyan para makalabas sa tumagilid na sasakyan. Lumabas ito at tumayo, napatingin ito sa mga sasakyan na nakahinto, bahagyang naglakad ito. Bahagyang nilinggan nito ang driver, at sinabi nito, "Anong sabi mo, bobo ka ba, dahil gusto mong mabuhay puwep?" Matapos ay sinamaan niya ng tingin ang mga taong sakay ng sasakyan na nakahinto. Mga retarded na bastos, tukoy nito sa mga lalaking nakatayo sa pintuan ng mga sasakyan. Ito ba ang resulta ng mga bastos na gumagamit ng ulo? At sa pangalan ko na Baekjong, nakababa na ang lahat ng mga lalaki nakatayo ito sa hindi kalayuan sa harapan ni Zielon. Sinabi ni Zielon, "Kayong mga bastos na baboy, nasisingilin ako at susubukan mabuhay." Agad sumigaw ang isang lalaki at sinabing huwag kang matakot. Siya ay isang babae lamang, mabilis umatake ang isang lalaki na hawak ang patalim, subalit mabilis tinadyakan ni Zielon ito sa mukha. At mabilis na sinipa. Sumunod umatake ang isang lalaki, na may hawak din na patalim mabilis nakita ito ni Zielon, at agad tinaga ang kamay ng lalaki. Tumama iyong sa ibabaw ng wrist ng lalaki, na napasigaw ito sa sakit. Naramdaman ni Zielon, na damaykit ang buto ng lalaki sa kanyang itak. Umatake naman ang isa mula sa likod ni Zielon, bahagyang nilinggan ito ni Zielon, at mabilis tinadyakan ng lalaking tinaga niya sa wrist at mabilis sinipa papunta sa aatakeng lalaki. Agad niyang itinaas ang kanyang itak pababa sa dalawang lalaki. At mabilis niya pinagtataga ito sa iba't ibang parte ng katawan, nagmakaawa na ang lalaki na pilit itong pinahihinto. Ngunit tila ito ay bingi, tuloy pa rin ang pagtaga nito. Hanggang sa nahawakan nito ang isang kamay hinayla ito at tinaga ang braso hanggang sa naputol ang braso nito hanggang sa bumaksak ito, at muli ay hinarap naman ang isa pang lalaki. Sinabi ni Zielon na huwag itong matakot. Ngunit napa-atres na ang lalaki at napatumba ito. Tumayo si Zielon, at itinaas ang itak at sinabi nito na siya ay isang hayop na babae. Di ba? Matapos ay tinaga ito at maririnig ang malakas na sigaw ng lalaki, at nagtalsikan ang mga dugo nito. Tila ba natakot at napalunok ang mga natitirang lalaki na nasa harapan ng sasakyan. Matapos ay humarap si Zielon, at ipinatong ang kanyang paa sa ibabaw ng bangkay ng lalaki. At sinabi sino nagsabi ang bastos na katulad ko. Tawagin mo na lang ako Baekjong, at gustong-gusto ko ang pangalan na iyon. Natakot na napalingon ng isang lalaki sa kasama at tila ito ay sinisipa. Sinabi nito sa lalaki na hindi nila ito kakayanin pa, at hindi mahalaga kung mayroon tayong mga numero, hindi natin matatalo pa si Baekjong. Sinabi ng isang lalaki, na hindi ganito, tumakas na tayo. Tumayo si Zielon, nang nakangiti at humakbang ito palapit sa kanila. At sinabi gusto kong marinig kayong humiyaw na parang baboy sa isang katayan. Mabilis na sumakay sa sasakyan ang dalawang lalaki, at sinabi, "Kaya sino ka ba para tawagin ako ng ganyan? Tawagin mo kung ano ang gusto mo." Mabilis na inihagis ni Zielon ang kanyang itak sa ibabaw ng kotse tumusok ito sa harapan ng lalaki. Nagulat ang lalaki at napalunok ito. Lumapit si Zielon sa salamin ng kotse at sinabi, "Ako si Baekjong ng Chienwong." Samantala, sa rooftop, nakasandal si Wang Hao, sa gilid habang naninigarilyo, hindi alintana na may mga nakahandusay sa kanyang harapan. Sinabi nito na umabot na ng 10 taon, para maaprubahan nila ang mga tagalabas tulad namin, at isa sa Seoul major na organisasyon. At para kontrolin ko ang distrito ng Timog Kanluran, na nasa ilalim ng pangalan ng Chienwong, matapos ay muling humithit ng sigarilyo. Habang nakatingin sa ibaba ng hagdanan, na nandoon pala ang kanyang kausap. Sinabi ng lalaki na habang paakyat ito sa hagdanan. Nagbuhos tayo ng dugo, pawis at luha para makarating tayo hanggang dito. Sumagot naman si Wang Hao, ngunit,
Ano ang kademonyuhan nitong ginawa mo, tanda? Paluhod itong umaakyat na itinaas ang kamay na nanginginig at sinabi, "Sandali lang Mr. Wang Hao, pakinggan mo muna ako." Ang Qianwong ay kahit papaano ay natapos na, humakbang si Wang Hao, at lumapit ito sa matandang lalaki, sinipa niya ang nakakalat na huwad na kamay nito. Matapos ay minura niya ang matandang lalaki, at sabay tumahimik ka sa sinasabi mo. Tumingin ang duguan mukha ng matandang lalaki at sinabi, "Alam mo ba, na nakikialam na ang gobyerno ng Korea sa ating mga gawain?" Dahil sa proyektong ng OneSync, ito ay isang proyekto na magbibigay sa pamahalaan ng kontrol sa lahat ng malilim na negosyo, at kung paano sila mahahati. Magbabago na ang mundo, babagsak ang bawat malilim na organisasyon, hindi magiging exception si Qianwong. At ngayon walang General Assembly, susubukan ng lahat na lunuking nabuo ang Qianwong. Napatingin si Wang Hao sa sinabi ng matandang lalaki. Inilahad ng matandang lalaki ang kanyang kamay kay Wang Hao, habang ito ay nakaupo at hirap maglakad. At sinabi nito, "Kaya, magsanib puwersa tayo gaya ng dati." Tinitigan ni Wang Hao ang kamay ng matandang lalaki. Lumapit ito at inabot, at sinabi nito, "Babaksak ba ang bawat organisasyon sa Seoul at hindi magiging exception si Qianwong?" Ngumiti ang duguan na matandang lalaki, at sinabi, "Tama ka dyan, kaya kailangan nating ito." Tumingin si Wang Hao, at mapag-asar nitong sinabi sa matandang lalaki, "Paano mo kaya naisip ang katangahan na bagay na yun?" Sabay diniinan ng kamay ng matandang lalaki na halos nagtunugan ang mga buto ng kanyang daliri. Napasigaw sa sakit ang matandang lalaki, na nagmamakaawa na bitiwan ang kanyang kamay. Ngunit lalo pa diniinan nito, at sinabi, "Naalala ko ang mga salitang sinabi mo sa akin, 10 taon na ang nakaraan, at ito ay isang maliit na organisasyon ng babae. Naalala mo ba ang sinabi ko, na hinding-hindi babagsak ang Qianwong? At ang Qianwong ay ang pinakamakinang nabulaklak na namumukadkad sa gabi." Sabay makikita ang sitwasyong ni Zielon na nakaupo sa ibabaw ng hood ng kotse na puno ng dugo habang nagpupunas ito ng labi, habang ang kanang kamay ay nakahawak sa nakatayong itak. At ang pinakamabangis na nakakalason na bulaklak. Sabay tingin nito ng matalim, kinuha ni Wang Hao ang patalim at hinawakan ang mga daliri ng matandang lalaki, na handa nagputulin, subalit sumigaw ang matandang lalaki at nakiusap ito, na huwag gawin ang binabalak nitong pagputol sa daliri. Ngunit sinabi pa ni Wang Hao, "Maghihintay tayo ng may pinakamakapangyarihan lason." Sabay putol ni Wang Hao sa daliri ng matandang lalaki. Napasigaw sa sakit ang matandang lalaki, sabay sabi ni Wang Hao, "At yan ang aking Qianwong." Makalipas ang 1 linggo, habang nakahilera ang mga tauhan ng Taesan, nakatayo si Ha Jingwon at si Xian, nang maisipan magtanong ni Xian, "Lalaking gorila, may mali ba akong nagawa o ano? Ang akala ko ay nakatulong kami sa Qianwong, ngunit hindi ba para kaming handang saksakin kapag may nangyaring masama?" Sinabi naman ni Jingwon, ang boss nila ay tinambangan. At nakita nila ang mga taksil, at malamang na kailangan nila ng panahon para magdesisyon. Maging kaibigan man o maging kalaban sila, habang nasa labas si Ha Jingwon at Xian, kasama ng mga tauhan, nakatingin ito sa loob na tila isang restaurant, nandoon ang ating bida at si Wang Hao, habang umiinom ito ng alak. Sinabi ni Wang Hao sa ating bida, binasag ni Wang Hao ang katahimikan bago ito nagsalita at sinabi, "Kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, ang aming boss, ang dapat pumunta dito at ganapin ang pag-uusap na ito. Gayunpaman, dahil sa ilang mga personal na pangyayari, ako muna ang pumalit sa kanya." Habang pasimpleng sumilip mula sa itaas ng bintana si Chayua. Tumingin ang ating bida, kaya ba ang hindi masyadong busy na may-ari ng Currency Exchange Office ang humarap dito? O, dapat ko bang gawin ito, bilang isang biro o, dapat ko nga bang tanggapin bilang ikaw ang may kapangyarihan? Sabihin mo sa akin Mr. Wang, agad humalakhak si Mr. Wang, at sinabi kung ganyan ka. Ang pag-uusap na ito ay hindi magtatagal, then, didiretsahin na kita, sabay tanggal ng shades at ipinatong ang kamay sa lamesa. Ano ba ang ibig sabihin ng pakikipagkamay mo sa Qianwong? Nagtaka ang ating bida sa sinabi ni Mr. Wang, muling pinagpatuloy ni Mr. Wang ang sinasabi. Naisip na nating ang OneSync at ang mga serye ng mga kaganapan sa ating sarili.
At sa tingin ko sa mga panahon ito, malamang na kailangan mo ng kakampi. Kami ni Qianwong, na willing hawakan ng iyong kamay, sabay hawak nito sa isang pitsyel na may lamang alak. Ano ang masasabi mo? Akma nitong Cecilina ng alak ang baso ng ating bida. Bahagyang umiti ang ating bida at sinabi, ito ay hindi isang bagay na maaari akong magpasya ngayon, hindi ba? At ang Taesan ngayon ay isang kaakibat na organisasyon ng ILC. Sumandal sa upuan si Mr. Wang, at sinabi come on, napag-isipan na namin ang lahat. Paano kung hindi natin makuha ang mga puppet na kasangkot at ituloy mo lang ito ngayon? Kumuha ng isang stick ng sigarilyo ang ating bida at isinubo ito, matapos ay sinabi nito. Ang puppets, so alam mo, parang ginugulo mo ako saglit. Ngunit bakit parang pakiramdam ko gusto mo ay mapasailalim kami sa Qianwong? Sabay sindi ng lighter, tinupi ni Mr. Wang ang kanyang suot na polo, at lumantad doon ang dragon na tattoo, at sinabi nito, hindi dapat masyadong makitid ang isip ng isang binatang tulad mo, at dapat mong makita ang larawan sa kabila ng Qianwong. Samantala, sa labas ng restaurant, napatingala si Xian, nang mapansin niya ang mga patak ng ulan. Itinaas ang kamay at sinahad ito sa ulan at sinabi, oh, umuulan. Habang sa kahabaan ng hallway ay maririnig ang hakbang ni Zielon. Agad sinalubong ito ng isang tauhan at sinabi, nandito ka na ma'am. Sinabi agad ni Zielon, nasaan si Mr. Wang, nasa loob ba siya? Agad sumagot ang tauhan nito at sinabi opo, kasama po niya ang Taesan. Nang mapansin ni Ha Jingwon, si Zielon, ay agad naman lumapit ito, napuna ni Zielon na may paa ng lalaki sa kanyang harapan, agad kumunat ang noo nito ng may halong pagtataka. Excuse me, agad sinabi ni Jingwon, magkausap ang mga boss natin sa loob. Maaaring ba naiwasan mo muna ang pumasok? Agad nagmura si Zielon at anong kalokohan ang sinasabi mo? Umalis ka nga sa daraanan ko, ang lakas ng loob mong kumilos na parang bahay mo ito. Napatiim ng bagang si Jingwon at sinabi, Qianwong, naparito kami upang huminahon ngayon. Ngumiti ng mapang asar si Zielon, at sinabi, ano ka mo nagpapakahinahon, ikaw? Kumikilos ang isang tulad mo na tila pagmamay-ari mo ang lugar na ito, tapos sasabihin mo sa akin na nagpapakahinahon ka. Agad binuksan ni Jingwon, ang butones ng suit na suot para habarin ito, na tila ba ito ay senyales ng kanyang tauhan para humanda ito. Sabay sabi kung ganun, isasalang-alang ko ang aming maliit na away dahil sa hindi maiiwasan, tuluyan hinubad ang suot na suit, agad naman na humanda si Zielon kasabay ng kanyang itak. Ngunit agad naman sumali sa usapan nila si Xian, at sinabi, mabuti pa, papasukin na lang natin siya. Napasulyap naman si Zielon kay Xian, patuloy na nagsalita si Xian, at sinabi, hayaan mo siya, ano pa ba ang magagawa niya? Bukod sa sumigaw ng mga kalapastanganan at pagkakaroon niya ng init ng ulo. Habang hinihipa nito ang daliri, mabilis na kumilos si Zielon, agad sumugod ito kay Xian, matapos ay ipinatong nito sa balikat ni Xian ang hawak na itak nito. Matapos ay ngumisi si Zielon, at sinabi, oy, itikon mo kaya ang bunganga mo, sabay mura nito, kung ayaw mong putulin ko pa ang kabilang braso mo. Di ba, ngumiti si Xian, at sinabi kabilang braso ko ba? Aling ba dito sa braso ko, sabay tutok din ng isang kamay ng karumbit knife sa tiyan ni Zielon. Muling nagmura si Zielon, para kang asong babae kuda ka ng kuda, sige, subukan mong saksakin ako, pupugutan ko yang ulo mo. Ngumiti rin si Xian at agad sinabi kay Zielon, nako, talagang natakot mo ako, muntik na tuloy kitang saksakin. Subalit kasalukuyan palabas na mula sa loob ng restaurant ang ating bida at si Wang Hao, nakita ito ni Mr. Wang at agad nitong sinigawan si Zielon, at agad sinaway ito. At sinabi ano ang ginagawa mo, mabilis na tinanggal ni Zielon, ang itak at sinabi kay Xian, hindi pa tayo tapos, magkikita pa tayo bastos na fox. Humarap si Xian at sinabi, sabi niya magkikita uli kami at tila inaakit niya ako, sabay pinaikot ng karumbit knife sa kanyang daliri. Lumapit si Zielon kay Mr. Wang, at agad tinanong ito kung ano ang nangyari, dahil napansin ito si Zielon, na maraming mancha ng dugo sa parte ng katawan na parang balewala lang kay Zielon. Agad magpapaliwanag sana si Zielon nang napasulyap siya sa mukha ng ating bida na nakatingin din, kaya, natigil lang ito at sinabi kay Mr. Wang,
nasasabihin na lang niya ito mamaya. Agad sumingyas ang ating bida sa kanyang tauhan ang sinabi, halika na masyado na tayong makulit, at mas mabuti na umalis tayo ng maayos ang ating mga buhok, at huwag kayong lalapit na umiiyak, para sa aming tulong. Agad na sumagot si Mr. Wang at sinabi sa ating bida, so, bakit ka pa pumunta dito? Lumingon si Zielon, kay Mr. Wang, at nagtanong, si Chayuwa ba, ay nawawala? Agad itinaman ni Wang ang tawag dito, si Boss Chayuwa ba? Samantala habang nasa biyahe ang ating bida sa loob ng sasakyan. Sinabi ni Xian, tama ba talaga ito, Director? Ano ba ang silbi ng pagtulong sa kanila? Kung tatratuhan nila tayo na parang sabay mura nito. Sumagot ang ating bida, at sinabi kay Xian, kalma ka lang, may pag-asa pa tayo. Tulad ng inaasahan nating, nasa likod ni Qianwong ang Samhab. Malamang sinusubukan ng mga Samhab na makapasok sa Korea sa pamamagitan ng lalaking iyon. At si Chayuwa, ay isa lang siyang puppet, napabuga ng hangin si Xian, at sinabi, so, puppet lang talaga siya. Ngunit, yan ba talaga ang dapat na sinasabi mo sa katabi mo? Magpapalungkot ka sa kanya, hindi naman kumibo si Chayuwa. Tahimik lang ito nakikinig, matapos magpunas ng basang buhok si Steel Whistle, hinawakan nito ang braso ni Xian at sinabi, ikaw ang isa sa nagsabing puppet, di ba? Ikaw talaga ang dami mong sinasabi sa araw na ito, ha? Ngunit gayon paman, magaling ang ginawa mo, bata. Sabay ginulo nito ang buhok ni Steel Whistle, kasabay sa pagpasok sa isipan na kanina lang nangyari. Habang nakadungaw si Chayuwa sa bintana, na tila ba ito ay nakakulong sa isang silid. Nakasilip ito mula sa ibaba, maya-maya napalingon nito nang maramdaman niya na may nagbukas ng pinto. Naisip ko lang na nakalusot ka doon at nakuha mo ang kanilang boss. Agad nilagay ni Steel Whistle ang hintuturo sa gitna ng kanyang labi, na isang senyas at sinasabi na wag itong maingay, habang may nakasubong tinapay na tsokolate. Agad naman nagsalita si Chayuwa, nga pala, Baekdu, hindi, Director Baek, bakit mo naisipan na sasali ako kay Tae-san, habang nakatingin ang ating bida sa labas ng bintana, at sinabi, wala naman, pakiramdam ko lang. At naisip ko lang kung ito ay isang taong nabubuhay bilang isang tao na hindi na nila nais na maging tao-tauhan. Then siguro gagawin nila ng paulit-ulit, habang si Steel Whistle, ay muling nagbukas ng kanyang paboritong tinapay na tsokolate, at gayon paman ay welcome ka dito. Sabay hinati nito at binigay kay Chayuwa ang kalahati, na agad naman tinanggap ni Chayuwa. Muling sinabi ng ating bida, lagi sasalubungin ni Tae-san si Boss Chayuwa na nakabukas ang dalawang braso. Sabay agaw ng ating bida sa tinapay na tsokolate ni Steel Whistle, na agad nagtaka si Steel Whistle. Samantala, paumanhin po, Mr. Wang, sigaw ng tauhan nito. Nakayuko ito, sa likod ni Mr. Wang, at muling sinabi, nakita niyo po. Na napakabilis ng pangyayari, umikot ang mata ni Mr. Wang, na tila naghahanap ng ebidensya kung paano nawala si Chayuwa. Maya-maya ay yumuko ito, na tila ito ay may dinampot, habang tuloy sa pagsasalita ang lalaking tauhan nito. Ngunit kami ay nagdusa sa kanyang pagkawala, sinabi ni Mr. Wang, ito ay dahil sinisigurado nila na tayo ang magdudusa sa pagkawala. Subalit nang dinampot niya ang pinagbalatan ng tinapay na tsokolate, bigla pumasok sa kanyang isipan si Steel Whistle, na kumakain ng ganun tinapay, nalukot ang mukha nito, nagtagis ang bagang nito at kinuyam nito ang kanyang kamao. Tae-san, ang bagay na ito ay magbabago.